Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot. Mahal ang gamot. Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa. Mr. President, pwede payakap. Tulad ng Yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines. Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit. May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. TikTok ng Bayan. TikTok! Kapayapaan, katarungan, kasaganahan, tunguhin ng sambayanan. TikTok ng Bayan. Pakinggan ang tinig ng mamamayan sa mga usapin at isyu ng bayan. Kasama si Noel Medina. TikTok ng Bayan. TikTok! Magandang araw po sa atin pong mga tagapakinig at tagapanood, hindi lamang po dito sa ating bansa,
kundi maging sa iba't ibang bansa sa buong daigdig na naaabot po ng ating programa. At marami po yan sa iba't ibang social media platform, sa iba't ibang cable channels, both local and international. Pero mas mabilis po, kung gusto niyo ng mabilis na access, ay through FB Live, ang ating pong programang TikTok ng Bayan, dito po sa Radyo Pilipinas 1, Radyo Publiko. Yan po, ngayon, medyo patok po ang ating tema ngayon. Pero bago yan, ang atin pong programa ay inaalay ko sa akin pong isa sa aking kinikilalang ina, kay Tita Tessie Santana, ang asawa po ng sikat na dibuhista, yung illustrator ng comics, na pumanaw na rin po ni Mar Santana at writer din po. Siya po ay magulang ng aking barkada, si Ricky, at mga kaibigan kong kapatid niya. Ang Tita Tessie po ay pumanaw na at inaalay ko po ang aking programa sa kanya bilang isa sa mga kinukonsidera kong nanay namin at nanay ng barkada. God bless your soul, Tita Tessie Santana. Anyway, ang atin pong tema ay sa gitna, sa gitna ng drama, ng kudeta, ng pagtakas. Sa gitna ng mga usaping yan, ay magkakamustahan tayo. Pero sa pagkakataong ito, ang kakamustahin po natin ay yung mga biktima. Hindi yung mga taong, sabi nila, ay crocodile tears, o yung mga taong, paano mo kakamustahin, nasa loob ng secured na kwarto at naka-catering pa. At masayang-masaya, FB Live. At hindi nga napansin yung mga nangangamusta sa kanila dahil nakapokus siya sa ibang usapin. So yan, anyway, ang kakamustahin po natin ay yung mga biktima ng extrajudicial killings, at maglalapat po ang ating kaibigan mula sa CHR at mula sa advocacy groups ng karapatang pantao, ang kaibigan kong si Melchor Cayabyab, na regular na po nating nagiging bisita, suki, no? At si Nanay Sara, yung bago po nating bisita ngayon, at ang suki ko, si Nanay Nanette. Pakinggan po natin sila. Hindi po kwentong kutsero, hindi po drama ang naranasan ng pamilya nila. Ito po ay actual. Ito po ay katotohanan. At ang bumahapong luha mula sa kanila at mula sa kanilang pamilya ay hindi japek. Hindi po peke. Tunay, at pakinggan natin ang mga biktima. Mamaya po yan sa ating interview portion. Well, ang ating word of the week, mga kababayan, ay siyempre, kamustahan. Kamusta? No? Como esta, mula sa salitang Espanyol at na-adapt nating Pilipino sa Tagalog ay kamusta. At sikat na ngayon, viral na ang salitang kamusta. Pero sa pagkakataong ngayon, yung mga taong dapat kinakamusta ng ating mga politiko, yung mga taong dapat kinakamusta ng ating gobyerno, sila ngayon ang kakamustahin natin. Ang atin pong word of the week, kamusta? Ayan po. Anyway, sa atin pong issue pasada, mabilisan lamang. Medyo puna lang po. Sana matigil muna yung bangayang Sentry, Senator Trillanes at Secretary Remulla. Pero minsan hindi natin masisisi si Senator Trillanes dahil parang, sorry Secretary, no, objective na po na lang, mas marami kang press con kaysa sa nahuhuli mo. Hindi ba? Baka pwedeng mas damihan natin yung mahuhuli at sa sunod-sunod mong mahuhuli, pwede ka na mag-press con. So, puna lang po, nakaabang po sa kanilang mga taguan si General Bantag, si Saldico, hindi ko maintindihan kung bakit hirap na hirap silang kunin to si Harry Roque. Cancellation lang ng passport yan, di ba? Tapos na yan eh. Anyway, pati po si Atong Ang, ilang beses na raw nakita, pero parang nakita rin naman si Senator Bato, hindi rin nahuli. Mga kababayan, mga bossing ng gobyerno natin, mas importante po resulta kesa press con. Yan po. Anyway, sa pangalawa po, yung suki po natin, yung Department of Agriculture,
lagi ko na lang po itong binabanggit. Lagi pong underperformance to, mas maraming press con, mas maraming press releases, pero tuloy ang smuggling, tuloy ang kawalang suporta ng ating mga magsasaka, tuloy ang baksak na presyo ng mga produkto ng ating magsasaka, tuloy ang mga nabubulok na produkto. Habang tayo po ay bumibili ng mahal na produkto sa Maynila, ang ating pong magsasaka, minsan hindi na nabibili yung mga produkto. Nasaan po ang ating mga inaasahang istruktura ng DA at ng gobyerno para saluhin itong network ng produksyon ng ating mga magsasaka. Paulit-ulit na lang ito. Walang tigil din ang smuggling. Ayan ha. Smuggling, mas maraming smuggling, hindi pala, mas maraming press con at press release kesa sa mga nahuhuling smugglers. Actually, hanggang ngayon, wala pang major smuggler na nahuhuli. Ang pinakahuli yata ay ang security guard at bodegero. Yan po ang sa ating Department of Agriculture na suki na ng linggo-linggo dito po sa ating programa. Ito po ay reminder, hindi po tayo nangungutya, hindi po tayo naninira, nagsasalita lang ang TikTok ng bayan sa pananaw ng taong bayan. Hindi po tayo magsasalita sa pananaw ng simpleng pamumulitika, mga politiko, mga big time, mga elite. Magsasalita po tayo sa punto de vista ng taong bayan. Yan po ang TikTok ng bayan. Pangatlo, meron po tayong Batman and Robin. Hindi po Batman and Robin, Batman and Robin. Ha? Para kang nanonood ng pelikula, ng cartoons. Ha? Ang bilis tumakas nung Batman and Robin. At panay, ginagawa po tayong tanga. Ay sumabay lang daw. Obstruction of justice yan, Senator Robin. Siguro sa ibang pagkakataon sa programa natin, babalikan natin yung isyong yan. Ano? Obstruction of justice at wag mo kaming gawing tanga. Please. Sobra-sobra na ang pangiinsulto ng mga senador, ng mga walang kwenta, mga bentador, mga traidor, at ngayon, dinadagdagan pa ang ating sugat ng kalamansi at ng suka. Kakalungkot. Anyway, sa atin pong pang-apat, yung missing sa Bungeros, booking. Ha? Kasabwat ang mga pulis at mga opisyal, sinusuhulan yung mga witness mula po sa 30 plus na witness ng pamilya, parang wala na raw 10 yung natira sa korte. Yung pala, yung mga abogado ni Mr. Atong ang suspect, na major suspect, at ginagamit yung mga pulis, binabayaran yung mga pamilya para wag nang umapir sa hearing. Eventually, umaasa sila ng dismissal. Nakakatakot po ito, buhay po itong nawala, ay hindi po pwedeng palampasin dahil lamang sa kapangyarihan ng salapi. Tandaan po natin yan. Hindi po natin tatantanan ang missing sa Bungeros issue. Ito po, nakakahiya. Nakakahiya. San Beda, nag-produce ka na ng Duterte, ng Mejaldean, ng kutakot-takot na wala kakwenta-kwenta mga politiko at mga leader ng bayan. Ito pa pala. Bukod pa kay Suntay, Congressman Suntay, nag-aral din pala sa eskwelahan namin. Ito si Attorney Jimmy Bondok. Diyos ko po, nag-iimbento ng batas. Napag-aralan mo ba sa law na yung warrant sa iyo ibibigay? Diyos ko po. Diyos ko po. Feeling ko, pwede na rin ako maging abogado. Camel Chor? Mas magaling tayo rito. Mukhang mas magaling tayo. Anyway, bantayan po natin yan. Yung warrant daw, i-issue sa abogado. Babasahan mo ng Miranda rights yung abogado. Pinagloloko tayo nitong, para makapangatwiran na lang, pinagloloko tayo nitong mga ito. Anyway, ito po, abangan natin, no? Saludo sa Ateneo Student Council. At dapat sumunod na ang ibang mga eskwelahan, kinundin na nila, no? Kinutya ang si Senate President Alan Cayetano bilang nag-aral sa kanilang pamahalaan. Tinanggal na ang picture ni Senator Loren doon sa Assumption sa kanilang Empowered Women Wall. Sana po sumunod na ang UST, yan si Joel Villanueva, mahilig manood dyan ng UAAP. Hindi mo na makikita yan sa basketball kasi nagsisigawan yung mga dumadalo ng ikulong na yan. So yun po. Sana po sumunod pa yung ibang mga eskwelahan. Hindi na po ito issue ng politika. Ito po ay issue na ng values. Ito po ay issue na ng moralidad. Ito po ay issue na
ng prinsipyo. Dahil nakakahiya yung mga eskwelahan nyo, pati eskwelahan namin na nagpo-produce ng mga ganitong klaseng mga tao at mga leader ng bayan. Nakakahiya po. Kung hindi tayo nahihiya sa ganito, ano pang klase tayong mga tao? Ano pa ang pinag-aralan natin sa simbahan? Ano pa ang pinag-aralan natin sa Catholic school? Ano pa ang tinuro sa atin ng ating mga magulang? Hindi ba? Ano pa tayo? So ayan. Nako, ayan, no? Mga eskwelahan, challenge po sa yan. At hindi natin binibitawan ng issue ng NAIA PPP, Ninoy Aquino International Airport Public-Private Partnership. Ulitin ko po, paulit-ulit, linggo-linggo, 300 to 1,000% ang itinaas ng mga rates o mga fees na ibabalik din sa taong bayan ang pagpasan. Mga kababayan, hindi po tayo tumututol sa privatization at pagpapaunlad ng mga serbisyo ng ating gobyerno at mga serbisyong pangmamamayan. Pero wag naman po sana yung parang gigilitan tayo ng leeg sa pagtaas ng mga presyo. Ayan na nga yung pagtaas ng presyo ng gasolina, ng fuel, ito pa, dagdag pa to. At yung mga Senate Committee, no, sabi nga nila, naku Diyos ko, mga Senate Committee on Conflict of Interest. Ayan, i-review nyo po, ano, at saka kayo na po ang magsuri. Senate Committee, ito po yung reorganization ng Senate. Ulitin ko, Senate Committee on Conflict of Interest. Mahiya po kayo sa taong bayan. Senate President Alan Peter Cayetano, member pa naman kita noon nung kabataan natin sa Kabataang Liberal at sinuportahan ka pa namin bilang chairperson ng Kabataang Liberal, NCR ha. Nung ako ay presidente nung panahon na yan, aba hindi ko akalain magkakaganito ka. Kung akalain ko lang magkakaganito ka, kung ako lang manghuhula, hindi na kita sinuportahan bilang NCR chairperson ng Kabataang Liberal ng Pilipinas. Nakakahiya. Senate President, madalas lumuhod. May bit-bit pang Biblia. Diyos ko po, kung may susunugin dito sa ating bansa, baka ito ay nasunog na. No? Anyway, mabilisan lang po sa ating balitang pipit. Balita na po. Naku, chismoso itong mga pipit natin. Sorry, Kadeo Makalma. Dahil kinopya ko lang to sa iyong bubuit. Ang laman ko lang, kaibigan natin si Kadeo. Ang laman ko lang, yung aking pipit ay lumilipad. Yung bubuit ni Kadeo ay gumagapang lang. Sorry, Kadeo ha. Ayon sa ating pipit, ito na. Isang malaking kulto, ayan, nagkakagulo na sa loob. Yung isa nilang broadcaster, tumitira na, nagiging critical na. Walang ginawa kundi sumipsip sa mga kawalangyaan ng dating administrasyon at pagtanggol ang mga perceived nating may mga kaso at kriminal. Ngayon, nagkakagulo at hindi sila nagsasalita ngayon. Mukhang nire-review yung kanilang posisyon. Baka madamay strategically or in the long run ang image ng kanilang kulto. Naku po, ayoko pong banggitin. Baka ako po madamay. Mahirap pong kausap ang kulto. Hindi po nakikinig yan sa prinsipyo at katuwiran. Ano? Yan po ay nakikinig lamang sa kapanatikuhan at sa paniniwala lamang ng mga taong nakikinabang sa kapangyarihan ng kanilang kulto. So yan po ang ating balitang pipit. Pagbati po, mabilisan lamang mga kababayan. Salamat po sa SM Hypermart security guards at staff. Ako po nawalan ng gamot at yung ito po, nung gamit ko, pagbalik ko, nasa lost and found. Ang galing. Salamat, congratulations. SM Hypermart dyan sa Tiendesitas. Mabuhay po kayo. Maraming salamat din sa ating mga kaibigan ito po sa baba ng isang opisina namin sa Cubao. Makikinig po sa atin ngayon, mga bago nating listeners, ang mga staff ng Villarica Pawn Shop dyan sa Gateway Cubao branch nila. Mabuhay kayo. Ayan ha. Binati ko kayo ha. Susunod, text nyo yung mga pangalan nyo. Isa-isahin natin yan. Birthday greetings, mabilisan po. Nanay Clarita, leader natin sa Kanyugan, Pasig. Pamangkin ko, Arvin Santos. Kapitan King Cruz ng Barangay Manggahan. Dati pong union leader at hanggang sa ngayon yata, ang aking kaibigan Edgar Bilayon ng PNR. Ang akin pong kaibigan, Kuya Jogon Gonzales ng Pasig. Nato Bernardo, batchmate Dan Kalingo. Kaibigan po nating LB Asuncion. Resty Cabrera ng Pasig, dati nating kapitan. Dr. George Concepcion ng
ahead lang po to ng 1 year sa school namin. Ray Villarin, kasamahan ko sa kadena, si Ray, si Bunso. Leader din po natin, mahusay na maprinsipyong Tomic Lavines, si Ate Baby Silvestre, pinsan ko po dyan sa US, nakikinig din po sa atin. Si Tito Ige Milendres ng Pasig, Kanyugan Pasig. Attorney Milabel Cristobal, si Attorney Milabel, human rights advocate din natin yan. Arnel Del Rio, bedista, kaibigan ko. At si pamangkin ko, si Kieran Reyes. Happy birthday sa inyong lahat. O ngayon po, sa interview portion natin. Dahil regular naman to, babati. Hindi ko na papakilala dati, mga 5 minuto yung pakilala ko sa kanya. Bilisan lang po natin. Isa pong kilala, human rights expert and advocate. Galing po sa Commission on Human Rights. Galing din po sa Teachers Dignity Coalition. At ito po yung araw-araw makikita natin sa FB, sa iba't ibang social media platforms na ipinagtatanggol ang ating interest bilang mga mamamayan at bilang mga taong kinakailangang ipagtanggol ang karapatang pantao. Walang iba kundi ang aking kaibigan, Suki Melchor Kayabyab. Maraming salamat, Kanoel Medina, sa muling pagbabalik namin dito. At makikipagkumustahan kami. Sige, kakamustahin din kita. Pero mas kakamustahin ko yung biktima. Dahil parang hindi sila kinakamusta ng mga politiko. Tama. At ngayon po, ito po yung suki ko na to. Nung guest ko siya dati, pero okay lang po, natural naman, tao lang tayo. Naiyak ako na nagkikwento siya noon. Wala pong iba kundi ang ating nanay, Nanette Castillo. Bati po tayo, Nay. Magandang hapon po sa lahat ng nakikinig at nanonood. Kumusta ka po, Sir Noel? Yeah. Kinukumusta ko po lahat ng pamilya ng biktima ng war on drugs at kumusta rin po yung mga magigiting nating senador na iyakin. Nagpapasalamat ako sa iyo, Nanay Nanette, po. at kinamusta mo ako. Opo. Hindi nasasama ang loob ko dahil kinamusta mo ako. Opo, kaya kinukumusta ka rin po si Pia. Kumusta ka po? Ayan. Minsan, alam mo, yung Pinoy sense of humor natin, yan lang yung paraan natin to cope up. Kasi kung wala tayo, hindi tayo natatawa, patay na tayo sa konsumisyon at sa pambibwisit nito mga politikong to. Anyway, nako, ito po, bago nating, ano ba tawag doon? Parental guidance sa mamaya. Ikikwento niya yung ginawa sa 2 niyang anak. Pabatiin muna natin ang ating bagong panauhin pero magiging suki rin natin to, si Nanay Sara Celis ng Samahan sa Hilom at Edukasyon. Ang galing ng mga Pinoy sa ganyan, no? Nay, bati lang po tayo sa atin. Magandang hapon po sa lahat. Sa mic. Lalo na po sa biktima ng war on drugs. Sana po masaya na tayo ngayon. Biro mo yun? Kamusta din kayo? Oo, tinan mo. Kung hindi ngingiti si nanay at iisipin niya yung 2 anak niya na pinatay, baka ito sumunod na rin sa sama ng loob. Di ba? So anyway, sa atin po, sa mga nangyayari ngayon, baga sa, sabi ko nga, congressional or Senate hearing, tayo po ay merong mga resource persons na nagbibigay ng kanilang opening statement. In general, on the issue of human rights at saka yung nangyaring kudeta sa Senate, sa mga developments ngayon, tanungin muna natin ang aking to set the tone of our human rights advocacy. Kaibigan ko pong human rights advocate and expert, Melchor Kayabyab. Sige Okay, po. maraming salamat, Kanoel. Itong mga pangyayari nitong isang nagdaang linggo natin, medyo nakakalungkot at nakakabahala kasi nakakalungkot dahil yung drama sa politika na nangyari sa Senado, yung kudeta, at the same time, bislang pagsulpot ni Senator Bato, nagkaroon ng biglang putukan daw doon sa loob ng Senado at yung kanyang pagtakas ay pagpapakita ng mismong kawalan ng accountability at pananagutan. So sa dulo lahat ng ito ay nagawang takasan ni Bato yung dapat niyang pananagutan doon sa tinatawag nating warrant of arrest na in-issue ng International Criminal Court. Medyo nalulungkot tayo kasi yung narrative nila ay parang sinasabi, hindi, wala naman daw local warrant of arrest. Pero malinaw naman, Kanoel, na ito ay pinatunayan na sa mga nagdaang desisyon ng Supreme Court na tayo ay may retroactive obligation ng Pilipinas mula nung tayo ay miyembro na naganap na mga kaso ng 2011 to 2019. Tama. So ibig sabihin sa kabuuan na ito,
Malinaw yung Supreme Court decision pero ginagawa pa rin nilang baluktutin yung batas at gustong palabasin na hindi raw pagtakas yung ginawa ni Bato. Pero sa dulo, simple lang. Kinukundina natin yung ginawang pagkupkop ng Senado sa isang itinuturing nating pugante. Isang international na pugante mula sa mismong International Criminal Court. So maraming dapat basagin. Una, sinasabi nila, hindi, local court ang kailangan. Pero sa dulo lumalabas, hindi naman natin kailangan ng local court decision kasi merong Supreme Court decision na dyan. Pangalawa, yung mismong kabiguan ng Supreme Court na mag-issue, i-reject niya yung TRO na hiling ni Bato, ay pagpapatunay na legitimate yung tinatawag nating warrant of arrest. Kaya kung meron man ang hinahamon natin yung gobyerno, halimbawa si President BBM, alalayan na niya yung mga biktima doon sa usapin ng kanilang panawagan ng hustisya. At ito ang pinaka-immediate na kanyang gawin ay ang arestuhin si Bato at dalhin sa dahig at hiharap sa ICC, International Criminal Court. Yun yung panawagan ng human rights community sa sitwasyong naganap. Ay, salamat Kamel. So ito pala yung advocacy ngayon ng Human Rights Committee, ipatupad yung ICC warrant of arrest. Actually, ang dami-dami ng legal arguments. Kasama na yung nabanggit mo dati, Kamel Chor, yung Republic Act 9851 na yung crime against humanity became part of the law of the land. Kaya siguro ito yung matibay na batayan ng Supreme Court, kaya hindi nag-issue ng TRO o Temporary Restraining Order. So itong nabanggit mo, so malinaw yung stand ng human rights groups. Pakinggan naman natin yung dagdag ko lang, Kanawel, mabilis lang din. Okay. Actually, maganda rin yung binabanggit niya Tony Capuna, yung ginagamit ngayon ng mga DDS na sinasabi nila sa Rome Statute daw, which is yung nagbuo ng International Criminal Court, may provision na dapat iharap sa local court muna. Yung process. Pero malinaw, yung mismong provision sa local court na ito, provision ito, una, sa dalawang bagay lang. Una, may question of identity. May question ba tayo sa identity kung sino si Senator Bato? Definitely wala. Meron. Minsan daw may wig. Okay. Ikalawa ay dapat ay merong question of jurisdiction. Malinaw ang desisyon ng Supreme Court noong 2021 na merong jurisdiction ang gobyerno ng Pilipinas ang ICC sa Pilipinas sa panahon na nangyari ito noong 2011-2019. Of course, yung binabanggit mo, may Republic Act 9851 na ang deklarasyon hindi harap sa Supreme Court kundi direktang isurrender sa International Criminal Court kapag may kaso ng crime against humanity. Tas Kamel Chor, may narinig pa ako na isang argument, galing din sa mga legal luminaries natin, na the fact na hindi pala tayo parang nakasama pala ito sa kanila, na hindi tayo miyembro na ng International Criminal Court ay hindi na pwedeng sundin yung provision na dumaan sa local courts dahil hindi tayo miyembro. So ang kailangan kilalanin ay yung direct ICC warrant kay Bato, kay Senator Bato. So may ganun palang argument. Actually, hindi pwedeng sundin yung provision last din at sinasabi din ni Atty. Conti, yung ginagawang pagtatago ni Bato ay definitely magiging laban sa kanya sa usapin ng kanyang panawagan ng temporary release. Sa yung usapin ng palayain sa pansamantala sa ICC habang dinidig ang kaso. Tsaka flight, di ba sabi nga nila yung principle sa ganyan, flight is guilt, di ba? At tsaka sayang, di ba? Miss na niyang Tatay Digong na gusto niyang alagaan at gusto niyang bantayan. Baka natutumba-tumba raw. Di sana malalayan ng ating Bato. Ang problema, Senator Bato natutumba rin doon sa hagdanan. Anyway, gusto ko naman pakinggan yung suki natin, si Nanay Nanette Castillo. Nay, ano po tingin nyo dyan? Talagang, alam niyo, nung Miyerkules kasi na nagpuputukan ng gabi, nandun ako sa labas ng Senado Talagang, pagkatapos po nung aming panawagan doon, nagpaiwan talaga ako dahil percent sana gusto kong marinig o makita na hinuli na si Bato. Pero yun nga, nagputukan, takbuhan kami sa labas kasi hindi namin alam kung saan galing yung bala. Siyempre, sisecure ko yung sarili ko. Pero malaman-laman mo na lumabas sa media, yung putukan na yun, sila-sila rin doon sa loob. Parang ginawa tayong tanga na natatakot ka sa labas. Ginawa kaming tanga na naghihintay na mapatupad yung pag-aresto kay Bato, pero sila yung nagkanlong doon sa pugante na to. Tapos under attack yung Senado alam mo yung sinasabi ni Alan Cayetano, hindi siya matawag na senador Hindi kasi trabaho ng senador itong mga pinagagagawa nila ngayon Grabe. Hindi, talagang nakakagalit po kasi ito yung mga binoto ng tao na alam kong aalalay sa aming mga maliliit, yung mga walang kakayahan, mga biktima. Yun dapat kinakamusta kayo.
Oo, hindi pa nga yung kapatid Sandali po, niya. Nay, may nangamusta ba sa inyo sa Hindi, labas ng kaya Senado? Ay, wala po. Kaya nga ngayon, kinukumusta ko sila. Masarap ba yung pagkain sa catering nung nagla-live po sila doon. Makikita naman natin sa reaction nila kung natatakot sila eh. Yung mga lumabas sa litrato po nun at video na nagtatawanan sila, nakangiti. nakangiti, ganun po ba yung reaksyon ng mga natatakot? Samantalang hindi nyo po kami kinumusta nung namatay yung anak ko. Kaya masyado akong nadudurog. Hindi nyo lang alam kung paano umiyak hanggang ngayon. Hindi po sa pagdadrama hanggang ngayon, magsasyam na taon na akong umiiyak. Halos gabi-gabi. Pero hindi ko po sinabing kumustahin sana ako ng mga senador na to. Kumustahin na sana yung hustisya para sa anak ko. Pero napaka-pathetic lang po na sila po ngayon yung naghahanap pa ng pangungumusta, di ba? Parang sobra na. At yung ginawa ni Bato na pagtakbo, natawa, pero hindi siya dapat gawing katatawanan. Dapat seryosong bagay po ito na, itong senador na to na nagsasabing wala siyang kasalanan pero tumatakbo. Grabe. At hindi marunong sumunod sa rule of law. Oo. Na dapat, Yun po. dating chief of police, tas senador, dapat ikaw sumusunod sa batas. Kaya nga po sinasabi ko, hindi siya magandang ehemplo sa mga kapulisan ngayon. Hindi siya dapat pamarisan. No? Tapos, parang nakita ko po doon sa mga sinasabi yan, atapang atao, sir. Atulin na takbo eh. Parang ano. Atapang ataw, atulin Atulin atakbo. na takbo, tapos Akita awarat, atakbo atulin. Hindi, parang ngayon, kung ako po, yung kahihiyan sa sarili niya nawala. Kasi yung mga sinasabi niya po noon na aalagaan si Digong nga, yung tatay nilang karton, pupuntahan nila. Bakit ngayon ito na yung chance eh? Libre papamasahe. Bakit ayaw niya? At saka sabi nung pamilya ni former President Duterte, sabi daw ni Duterte, para daw siya nasa hotel. Kompleto serbisyo, kompleto doktor, lahat. May library pa, may tennis court pa. Samantalang yung mga anak nyo, ay 6 feet under the ground. 6 feet under the ground at Walang due process. Walang due process at kung alam niyo lang kung paano kami umiyak ng asawa ko sa kanang anak ko. Gabi-gabi, sir, gabi-gabi to. Walang humpay yung pangungulila sa anak ko kasi marami pa siyang pwedeng gawin. Teka, Nay, nung namatayan kayo, nakaupa ba kayo ng mga abogado na umabot ng milyon? Kasi si Kaufman, 150 million a month yun. Kung tutusin, sir, Yung mga abogado niya yata libre. hindi namin Mga kaya volunteer. yun, sir. Kung tutusin, pati pagkuha po ng mga police report, hirap na hirap din po kasi pababalik-balikin ka nito mga nasa ahensya na to ng gobyerno. So, kung makikita natin ang kalagayan namin at yung kalagayan nung nasa Senado nung gabi na yun, malayong-malayo po, napaka-komportable nila ron, naka-aircon pa sila eh. Oo nga. Huwag silang magharap ng pangungumusta dahil masarap buhay nila dun. Kung makikita rin natin yung video ni Amy Marcos na nagsasalita na, naku, ano ba to? Halos nakangiti nga siya nung nagkukwento siya. Ganun ba yung takot na takot? Pero hirap na hirap ngumiti. Kasi Hindi ko alam kung- mahirap daw yun eh. Hindi ko nga po alam bakit ayaw mabanat. Sige. Pero hindi, sa reaksyon po nila, hindi po ako naniniwala sila yung natatakot. Sana lang po wag nanlokoy ng taong bayan at wag na kami sanang alipustahin kasi yung ginagawa nila na yon, alipusta po sa aming mga biktima yun. Paano naman yung naramdaman namin nung gabing pinatay yung mga anak namin? Salamat, Nay. Mamaya, balik pa tayo kasi ang dami ko pang tanong kay Camelchor, sa iyo, tsaka ito na nga, bagong bisita natin. At magiging suki natin, Nay Sara. Lapit lang po sa mic. Kayo naman po, ano masasabi nyo sa nangyari? At saka baka pwede pong idiretso na natin kasi si Nay Nanette ay nakwento yung ginawa sa anak niya. Pero ako nagulat ako sa inyo, 2 anak nyo. Tapos yung isa 5 anak, yung isa 7 anak. Tapos lahat nakapisan sa inyo. Nay, pwede po bang pakishare? Ito parental guidance lang po, ididetalye ni Nanay. Ito po, ang purpose po natin, ipaunawa sa inyo ano yung ginawa sa pamilya ng biktima. Ano yung naranasan nila, ano yung nararamdaman nila na hindi peke. At yung mga iyak nila ay tunay na iyak galing sa mga nagmamahal na magulang. Sige po, Nay Sara. Yung sa akin naman, ang panganay ko ang anak, yung time na yun ng war on drugs, ang tama ng anak ko sa dibdib, 12, tapos tanggal pa yung kamay. Naku, Diyos ko. Tapos sinabi na, taas ng 2 kamay ng anak ko, bumaba yung mga task force at saka may kasama mga pulis. Sinabi nila na,
May hinahabol daw sila nga iba, pero yung anak kong itutukan nila, tapos nakaputok lang sila. Nay Sara, tumaas ang kamay. Tinataas ang kamay. Yung kamay ng anak ko, 2 kamay at tinaas siya na, ibig sabihin, hindi siyang hinahabol. Tumaas na, pero nagpaputok pa rin mga pulis, pinaputokan pa rin siya. Tapos, yung isang pulis na sumigaw, sinabi, hindi yan. Paano yun? Nabaril na nila yung anak ko. Ginawa lang nila parang baboy. Tumakbo pa yung anak ko, hinabol pa ng isa. Nay, teka, ito po yung panganay. Yung panganay ko po. Paano naman po yung isa? Ano nangyari? Yung isa naman, Hindi, sabi teka, ni... ano yung time, ano po niyan? Halimbawa, ang ngayon po naging biktima yung anak nyo, kailan po sumunod yung isa? Yung panganay ko, February 6, February 2017. Opo. Yung pangalawa ko naman, August 13. So, Nung August so hindi ka 12, pa nagbababang luksa, ay may isa na naman sumunod. Isa na naman po. Yung August 12 ng gabi, alas 7, sabi ng barangay at saka yung may kasama sila na mga pulis, taga Barugo, kahit sabit pang pangalan taga Barugo, hiramin lang daw nila yung anak ko kasi may itanong lang sila sa barangay. Yeah, grabe, no? Hiramin lang nila. Pagkarinig ko, nagpunta sa akin yung anak ko, sabi yung mama, hiniram si kuya ng mga pulis. May mahaba yung mga baril. Hinabol ko hanggang paakyat ako sa taas, hinabol ko. Pero nasakay na nila yung anak ko, nilagyan na nila ng plastik ang ulo, yung nalagyan basura. Himbalot na nila, sabi ng kaibigan niya, ate, habulin mo. Kasi binalot na nila yung ulo ni Dikli ng plastic bag, nalagyan ng basura. Hinabol ko, hindi ko naabutan. Umikot ako, pumunta ako police station. Sabi, wala pa. Pumunta ako ng barangay, wala rin daw, hindi pa dumating. Pero bumalik ako ng 12 ng gabi, bumalik ako sa police station. Nagasinyas yung barkada ya doon sa loob nga sa kulungan, nagasinyas sa kusina. Ang ibig sabihin pala nun, ang anak ko doon sa loob ng kusina, tapos na-torture na siya, pinapalo ng baril daw yung kamay niya, doon siya pinatay sa loob ng police station. Grabe. Tapos yung lahat na nakakulong doon, pinatalikod ng pulis, pero yung barkada niya, humarap, nakita yan, nakalagay na sa sako bag. So, ganun anak lang? ko daw, sabi ate si Dikli, narinig ko kasi na pinaputukan ng slicer, ano yung tawag? Silencer na baril. Nagmamakaawa pa daw sa kanila. Inutusan siya bumili ng gatas. Hindi na siya nakabalik. Nagmamakaawa sa mga pulis nga wag siya patayin, pero hindi sumunod. Ang sabi ng pulis na doon, pera na to. Marinig kasi malapit lang yung kusina at saka yung kulungan ng barkada niya. Alam mo, Nay, magdagdag lang ako. Kanina, on the way to our station, nagsasalita po sa kabilang stasyon si Director Melvin ng NBI. Melvin Matibag. At mismo sa investigasyon niya, hindi lang niya tutukuyin yung mga opisyal. Opisyal to ng NBI, ha? Talaga, kinuwento raw talaga ng mga pulis at saka ng mga operatives. Nagpapataasan sila ng kota kung sino pinakamaraming mapapatay. Kasi yung palang kay suspect man, kay addict, kay pusher, kahit ano, pag hinuli, walang bayad. Kailangan patayin. At naghahabol sila ng kota. Nung nagre-reflect ko sa issue na to, pinayagan ni Duterte na babuyin ang pulisya natin, at ito naman mga mukhang pera na walang moralidad, walang values ng mga opisyal, sa pangunguna ni Bato, pinayagan nila yan. At alam niyo po ba, hindi ko kakalimutan ang sabi ni Alan Cayetano, ni Senate President Alan Cayetano sa interview, we have the right to kill our people. Kasi nanlaban. Kanina, lumabas sa data, paulit-ulit po to, Nay Sara, di ba? Alam nyo rin to, Kamelchor, ay pare-pareho yung serial number. May pakpak pala yung baril. Pagkamatay nung isang biktima, lumilipad sa ibang biktima yung Sa maraming pagkakataon. At yan ay mismong nireport na mismo ng pag-aaral na ginawa ng Amnesty International Philippines. Grabe. So, ito mga kababayan, ang naririnig nyo po ngayon, ang kinakamusta natin ay yung mga biktima ng extrajudicial killings, at kasama po natin dito si Melchor Cayabyab ng Human Rights
groups and advocate natin ng karapatang pantao, no? Na matagal ng panahon nakasama ko. At ito pong dalawa nating kasama, si Nanay Nanette at Nanay Sara, ay actual, yung kanilang mga anak po ay biktima ng extrajudicial killings. Si Nanay Nanette, yung isang anak niya, si Nanay Sara, 2 anak niya. So, ito po yung mga bagay, ilan lamang po sila sa mga biktima ng extrajudicial killings. Ito po yung dapat kinakamusta natin. Katulad po ng mga kababayan nating nagugutom, yung mga magsasaka na walang kumukuha ng produkto, yung mga magsasaka na nagiging biktima ng smuggling ng mga produktong agrikultura, yung mga manggagawa natin na magpahanggang ngayon ay slave wage. Yan po yung mga dapat nating kinakamusta. Hindi ba? Hindi yung iiyak na kakamustahin mo, pa-cater pa. At doon ako nakakita ng iyak na walang luha. Si Nanay, parang may sasabihin niya. Sir, kasi gusto ko sabihin talaga, yung pagkamatay ni Aldrin ko talaga, yun yung talagang gabi-gabing bangungot sa akin. Kasi nung pinaluhod nila yung anak ko na nakataas din yung 2 kamay sa batok niya, pinaluhod siya at binaril siya ng 5 beses. Grabe. Mga sandaling yung wala ako, naiisip ko yung anak ko si Aldrin kung humihingi ba ng tulong, sumisigaw ba, gusto niya ba tumakbo. Alam niyo hanggang ngayon, hindi ako pinatatahimik ng eksena na yun. Grabe. At yung sasabihin nila na ngayon na tumakbo si Bato, ang tanong ko, pag nanlaban ba si Bato, anong gagawin nila? Naku, grabe. Kasi yun ang sinasabi po nila eh. Kasi hanggang ngayon, yung sakit sa kalooban ko, hindi nila masusukat dahil yung anak ko hindi ko ginaganon yun, tas makikita kong pinaload ang anak ko at halos na torture bago siya binaril. Ang usapin ngayon, ngayon pugante na si Bato. Ano ang gagawin nila kung sakali hindi ito magpahuli? Doon ko malalaman ko talaga kung kanino sila kakampi. Kung meron bang special privilege tong si Bato kahit na ayaw magpahuli. Dahil yung ginawa nila sa mga anak namin, doon sa mga pinasok sa bahay, mga nanlaban daw. At pinatay kagad, walang due process. Paano kay Bato? Paano ang proseso? At saka parang double standard yung lipunan natin, no, Camel Chor? Yung mahirap, yung masa, walang due process. Si Duterte, may abogadong 150 million a month. Mahal. Si Bato, kailangan may warrant. Aba, may protective custody pa. Mga senador sa, pa po. sa Senate. At yung Senate President ang nagsabi na may karapatan daw ang gobyerno ng Pilipinas na patayin yung mamamayan ng Pilipinas. Grabe. Sa interview niya dati. Etong Alang Cayetano na to, mga kababayan, paulit-ulit. Ito po, ito pong aking programa, advocacy group to, no? Wala na po kaming magagawa dun sa tanga o yung sa nagtatanga-tanga, nagbobobobobuhan at yung mga walang values na kababayan natin. Na sa kabila na naguhumiyaw na katotohanan ng inhustisya at pang-api sa ating mga kababayan, talagang pinagdidiktigan pa rin na mahal pa rin nila si Tatay Digong, si Sara Duterte at yung pamilyang quote-unquote, kriminal na pamilya na yan. Nakakalungkot lang, Catholic country tayo, Christian country tayo, pero mangunguna pa yung mga may hawak ng Biblia at yung paluhod-luhod pa na kung hindi tahimik ay ipinagtanggol pa ang pagpatay sa ating mga kababayan. Kanuel, mabilis lang din. Una, yung kinikwento ni Ma'am Nanette at ni Ma'am Sara doon sa may kota, merong pagpapakita ito yung dahilan kung bakit crime against humanity ang kaso ni Duterte at co-perpetrator si Bato dahil sa panahon talaga na ito, naging systemic yung pagpatay. Systemic in the sense na may kota, systemic in the sense na may reward. Hindi pwedeng sabihin isolated cases. Hindi isolated. So halos pare-parehas itong kwento mismo ng mga biktima. At maging sa pag-aaral at investigasyon ng CHR, lumalabas na merong pang-aabuso, lumalabas na ang tama ng mga nanlaban di umano ay sa ulo at sa puso. Ibig sabihin, gusto talagang pumatay kasi kung self-defense ito ng kapulisan, hindi doon dapat ang tama. Kay Aldrin, 5 bala, di ba? Sa anak ni Nanay, 12 sa katawan pa lang. Sa katawan. 12, ha? 12. So tapos sa dibdib ang tama, sa puso. Pag ganyan, even ang Supreme Court, sinasabi mahirap i-depensa na ito ay self-defense. So yun yung mahalagang maintindihan ng publiko, bakit crime against humanity ang kaso. At hindi simpleng murder at marami iba pa. Pero ang nakakalungkot, Camel Chor, Nay Nanette, Nay Sara, isang opisyal o tagapagtanggol ni Duterte, rinig ko sa interview
exaggerated daw yung 20 to 30,000 na datang nakukuha natin ayon sa ating investigasyon na pinatay. Wala naman daw gano'n, mga 5,000 plus lang daw. Parang sabi ko, teka muna, parang, pero- alam mo, alam nating fake news yan, yung 5,000 pero- plus na officially, pero para magsalita ka coldly, no? Para sa isang malamig na kaparaanan, sasabihin mong hindi naman totoo yan dahil 5,000 lang mahigit ang pinatay. Parang, Masakit dun, sir, yun hindi lang. lang. Kanuel, babalik lang natin, ginagano nila lang kasi nila. Dahil daw, 99% actually ng lahat ng biktima na ito ay pawang mahihirap. Ibig sabihin yun yung problema rin natin doon sa war on drugs si Duterte. Anti-poor. Ba sabi ni Duterte, mahal na mahal niya yung masa at saka mahirap. Ay, di ba? pero sa lahat ng at saka ito- ang daming masa at mahirap sa DNE class na mahal siya. Pero yun ang isang problema natin. Sa tokhang na ito ay 99% na laban sa mahirap. Wala kang nakita na malaking drug lord, na malaking pusher, na natokhang. Sabi nga ni dating Pangulong Duterte, wala akong pakialam sa inyo, mga patay gutom. Alam mo, ito, hindi ko na, yung sila Duterte, wala na akong magagawa dyan. Mapupunta na sa impyerno yan. At saka, several years from now, a few years from now, wala na sa Pilipinas yan. Ang problema ko, yung mga klase ng tao, na mga adherents nila, yung mga klase ng tao na nagdadala ng ganyang kultura at prinsipyo, yan ang kalaban natin, mga kababayan. Hindi to usapin ng, ikaw ba pro ganyan, ikaw ba pro ganyan, ikaw ba anti. Hindi. Ito, ang labanan dito ay naratibo. Naratibo ng katinuan at kabutihan laban sa naratibo ng kasamaan at ng bulok na klase ng prinsipyo. So, kung prinsipyo man tatawagin yan. Anyway, teka, hinga muna tayo ng konti, no? Hinga tayo. Kulang ang ating oras, pero sige, sa quick, ito, light sana to, pero palagay ko hindi to light, ano? Magbibigay ako ng mga pangalan ng mga leader o politiko. Tatanungin ko kayong tatlo, mabilisan lang to. Sorry po, Tito Boy Abunda, kinopya ko lang sa iyo to. Pinangalanan ko tong QR code, Quick Reaction Code. Sige. Mabilisan, ha? 1 or 2 words lang po. Okay. Sunod-sunod na to. Senate President Alan Cayetano. Ano sasabi mo sa kanya? Sana matanggal na siya sa Senate pagka-presidente niya. Teka, lagpas ng 2 yun. Okay lang. Sige, Nay. Ubod ng walang hiya. Yun. 3 yun. Pero pwede na yun. Medyo. Duwag. Yan. Okay. Isa lang yun, pero 3 beses mo inulit. Anyway. Sige. Pia Cayetano. Kailangan din matanggal si Iyakin. Sige. More practice. Bad actress ba? Oo. Artista. Yeah. Baka magalit yung mga artista natin. Wala sa standard. Acting workshops. Kailangan ating workshops. Isama natin sa ABS-CBN yan. Ang problema ng ABS-CBN, ayun hindi ba siraulin itong mga namamahala dyan? Sorry ABS-CBN pinaglaban pa naman namin kayo. Sinama mo, ay nako. Sinama nyo pa si Robin Padilla. Parang pinapatanggap nyo sa aming mga mamamayan at sa ordinaryong taong bayan na katulad namin, nakatanggap-tanggap pa ang ganyang klaseng tao. Yan po ang punto namin dito, ABS-CBN. Baka pwede pong mawala na yan dyan sa teleserye na yan na may pinapanood pa naman ako, bago yung pinapanood ko, yan munang yung teleserye na yan, na isiningit nyo si Robin Boy Sili Padilla. Please naman, ABS-CBN, panawagan po sa inyo, mga lukong-lukong elite, mga gago. Anyway, Loren Legarda. Lalo na yan. Matanggal din. Political butterfly. Okay, actually political butterfly din. Risa Hontiveros. Huwag na. Sa amin yan. Kasi Risa kahanga-hanga. Human rights defender. Okay. Kiko Pangilinan. Ganun din. Kagalang-galang si Sir. Human rights defender din. Robin Padilla. Ang ina niya. Wag. Wala Bawal. na. Sorry sorry. Ano po yung erase. Sorry mga kababayan. Di natin mapigil, biktima yan Sige po. Opo, talagang gusto ko rin sabihin, kaya lang bobong mayabang. Ayan. Sige. Robin Padilla. Obstructionist, di ba? Yung obstructionist. Senator Bato. Sana mamatay na rin siya. Sige po. Yun sana magpahuli na. Wag sanang manlaban. Yun. Ewan ko kung nagagawin. Okay, pag nanlaban. duwag.
Marcoleta. Lalo na yan. Parehas lang yan sila. Kung ano yung sama ng mukha, yun ang angas ng ugali. Enabler. Yan. Bongo. Naku, isa pa yan. Isa pa yan. Sana, Bongo, isuko mo na yung sarili mo kahit wala pa warrant. Huwag nang pahirapan, ano? Oo. Volunteer na. Pwede mo Nandun na volunteer yun eh. Okay. Jinggoy. Mukhang makukulong na. Si walang pagbabago eh. Uli pala, uli ah. Manahimik na lang siya. Joel Villanueva. Banal na aso. Santong kabayo. Natatawa ako. Hihihihi. Anyway. Lacson. Maasahan? Yun, pareho kayo maasahan. Pwedeng paniwalaan. Yan. Idol. Yan. Okay. Laila de Lima. Palaban. Di ba? Human rights champion. Palaban din. Lenny Robredo. The best? Takbo ka na, ma'am. Sa 2028. Yan ako to. Ako, 2028 na issue rito, ha? Vico Soto. Idol. Idol ko rin yan. Proud ako. Ayan. Mayor, lahat ng guest ko, laging ganyan ang sinasabi, ha? Anyway, sa atin pong bandang panghuli, wakas, ha? Gusto ko pong pakinggan mula kay Nanay Sara hanggang kay Nay Nanette. Ano po, pasadahan nyo na yung tingin nyo sa ICC Duterte issue at ano po yung panawagan nyo sa ating mga kababayan. Nay Sara. Sa akin po, sana yung mga pangarap namin na mabigyan ng hustisya yung aming biktima, sana matuloy-tuloy na. At saka, nagtitiwala kami, dumating na yung ng Panginoon Diyos sa amin para na kami ay panigan din. Parang dumating na ang sabi nila, in God's time, dumating na yan, no? Na magkakaroon ng hustisya. Dagdagan natin yan na Nanette, kasama na yung impeachment ni Sara Duterte. Sa akin po, yung mga kababayan ko, DDS man o hindi, sana ba tignan natin yung rule of law at sundin natin. Total, nasa ICC na siya, dahil kung dito talaga, mahirapan kami. Kay Bato pa nga lang, nahirapan na kami hanapin ngayon. Ipaubaya ko pa ba si Duterte sa inyo? Diba? Tama lang na nasa ICC dahil nakita natin na yung batas dito hindi gumagana para sa kanila. Manalig tayo sa hustisya. Ako from day one namatay anak ko, hindi ako nawala ng pag-asa. Yun ang sinasabi ko, tuloy lang ang laban, tuloy kami sa paghahanap ng hustisya. At sunod-sunod na to, si Bato, mahanap ka rin. Huwag kang mag-alala. Mahanap ka rin. At yung impeachment ni Sara, ngayon na malinaw na to sa Congress po at nandito na sa Senado, inaasahan ko na ang mga Senado na to ay lilinaw yung isip at tatayo sa katwiran at sa ebidensya. Dahil sapat ang ebidensya sa aking kaisipan na para ma-impeach si Sara, at kung kailangan ma-impeach, gawin niyo po yung trabaho niyo. Sa pagkakataong ito, manindigan naman kayo, binoto kayo ng taong bayan para po magsilbi sa taong bayan. So, panindigan niyo po, pag may mali si Sara, i-impeach. Yung po kung kinakailangan, i-impeach po. Salamat. Madiin yun, ha? May pigil pa yun, pagpipigil. Kamelchor, sige. Sa amin naman... tuhugin mo na ICC, impeachment, hanggang sa panawagan sa taong bayan. Okay, Kanuel, malinaw sa amin na aral sa kasaysayan na kung gusto nating matapos yung anumang paglabag sa karapatang pantao, kinakailangan mapanagot natin lahat ng perpetrator ng mga paglabag. Kaya mahalaga sa amin na sila Bato, si Duterte at maraming iba pang co-perpetrator niya ay mapanagot sa International Criminal Court. Sandali lang, Kamelchor. So, hindi ito issue ng namumulitika tayo? Hindi ito issue ng pamumulitika. Wala tayong pakialam doon sa politika. Ito ay una, usapin ng hustisya. Ikalawa, usapin ito ng pagbasag doon sa kultura ng impunidad sa Pilipinas. Kaya patuloy yung paglabag doon sa karapatang pantao kasi nga may culture of impunity na na-develop actually mismo sa pahayag ng PIP Commission, ang Commission on Human Rights nila, ang ating kaibigang Chair Chito Gascon. Malinaw ang sinasabi nila. Ang ligasiya ng Duterte administration ay ligasiya ng paglaganap ng impunidad lalo na sa hanay ng kapulisyan na kung saan maraming mga pagpatay ang naganap at pang-aabuso, hindi ito napanagot. So mahalaga para sa amin na kung nais nating wakasan ito, kinakailangang bantayan natin mismo. At immediately, ano ang pwedeng gawin ng BBM administration? Definitely, arestuhin agad-agad si Bato
at iba pang mga co-perpetrator na dalhin sa dahig at litisin ito. So mahalaga sa amin ito kung nais nating mapanagot ang mawakasan yung tinatawag nating kultura ng impunidad sa ating bansa. Then second, mahalaga din sa amin na tapusin yung politika ng mga Duterte. Pagod na ang bansa ng tinatawag nating hatian sa ating bansa, yung polarization ng DDS versus hindi, at maraming iba pa, at yung pagkakahati-hati sa gulo sa politika sa ngayon, ito'y bunga ng politika ng mga Duterte. At panahon na, sabi ko nga kanina, gaya ng binabanggit ni Ma'am Nanette, maningil din tayo ng accountability. Siguraduhin natin na yung impeachment ay makonvict si Sara, this coming impeachment. Yung mismong mga kaso na ito, walang duda sa lahat ng pagkakataon na ito, guilty si Sara sa lahat ng kaso na ito. At patunayan mismo ng Senado, tumindig sila. Na sila ay titindig, hindi batay sa kanilang pagkiling sa politika, kung hindi pag-appreciate mismo doon sa mga ebidensya na ilalatag ng prosecution at magdesisyon sila sa usapin ng kung ano yung tingin nila ay tama at mali. So tapusin natin yung yugto na nasabihin, hindi, politika lang ito. Manindigan tayo sa accountability, manindigan tayo sa pananagot. At maging sino ka pa man. Ang dulo, after ito kay Duterte, saka tayo abante sa iba pang mga problema na kinakarap ng ating bansa. Okay, mga kababayan, sige. Sa Senado po, sa mga senador, asahan niyo po na magbabantay kami sa mga galaw nyo. Sa pag-uumpisa po ng impeachment, sa paghuli po kay Bato. Babantayan po namin kayo. Sige, salamat, Nay Nanette. Sa pagkakataong ito, taos-puso pong pasasalamat natin sa aking regular na bisita, ang ating Kamelchor Kayabyab ng isa po sa nangungunang human rights advocate natin sa bansa ngayon. At syempre po ang aking suki din, si Nanay Nanette Castillo, at saka ito magiging suki natin, si Nanay Sara Celis. Sila po ay kinonsulta natin. Tunay na biktima at hindi po yung mga taong nagpapanggap. Sa pagkakataong ito, konsultahin ng taong bayan, konsultahin ng mga biktima, pakinggan ng mamamayan dito po sa TikTok ng Bayan. Ito po ang inyong lingkod, Noel Medina, sa Radyo Pilipinas 1. Mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay. Mabuhay po, mabuhay.